kayo kasi may problema ako sa connection kanina. Nakailang try ako pero ayaw. Buti na lang nung nini-start ko, okay na siya. So, okay. Amazing morning sa ating lahat. I hope na nakakain na tayo or nakamerienda man lang para may gana tayong makinig sa ating journey today. So, mag-share lang ako. Thank you, Mentor Lydia, for the opportunity na makapag-share sa inyong team. So, I'll try my best na mai-share ng maayos at yung mai-share ko, mayroon kayong mapupulot na kahit konting ano para sa inyong team at para sa ating pansariling negosyo. So, okay, so magpapakilala po muna ako sa inyo. Pasensya na mga mets itong screen ko, nagluluko. So ako nga pala si Gloria Tamayo. Agderaaw lang yung sa Facebook ko kasi yun yung pilyedo ko nung dalaga pa ako. So yun na tapos married yung Tamayo ang pilyedo ng asawa. So 17 years na po akong OFW dito sa Canada. So may asawa, may 3 anak. Tapos member na po ako since May 2022. So last year lang po. So ang package po natin ay Jade. So ngayon is Sapphire Elite Executive. So ito po yung journey ko before ako nag-IM. So ang father ko po ay isang farmer at saka mama ko is OFW sa Singapore at saka Hong Kong. So nagtataka po siguro mga mens na meron kaming tractor dito kasi itong tractor ito may story po nito. Kasi ang mama ko noon dahil sa kakapadala ng pera para sa aming allowance, may paraffol ang PNB noon. So luckily nanalo ang mama ko. So nakabili kami ng tractor noon. So ito yung umpisa na medyo ano na kami, okay na yung mga kakailangan namin. Pasensya na kayo mga mesa kasi umaano yung ano ko. So lima po kami magkakapatid. Ako ang bunso. So ayan, at meron isa lang pong lalaki kapatid namin. So ayan. So ito po mga mens is nung kinuha ko na yung family ko from the Philippines. So like 2007, nag-apply kami ng Canada ni Mentor Techi, ang aking angel mentor. So after 5 years, nakuha ko ang family ko. Then after 3 years, nag-citizen kami, nag-apply kami ng citizen. So ito po ang aking family ko. So ang trabaho ko po noon sa Hong Kong ay nag-aalaga ng matanda. Itong matanda po, hindi na po siya nakakalakad, as in na disabled na siya. So pag pinapaliguan ko siya, karga-karga ko yan, nilalagay ko sa banyo. Maliit kasi siya. Tapos ito yung mga alaga ko, una kong alaga,
nung dumating kami. And then, ito po yung pangalawa kong alaga. Kasi nag-change ako ng employer. Kasi dito, sa una kong employer, bihira akong nakakapag day off. Kahit day off ko, tapos pag hindi nila ako inihatid sa bus station or train station, di rin ako mag day off. Kahit nakabihis na ako, inaantay ko sila, pero pag di na nila ako maihatid, wala. Kasi malayo ako sa city. Kumbaga nasa ko, probinsya. So, ang trabaho ko pa noon is nagtuturo ng driving yung actual. So, ito isa sa mga estudyante ko. Buti na lang meron akong remembrance sa kanya. So, tapos ito ngayon, ang alaga ko ngayon kasama namin. Nasa bakasyon kami ng amo ko, nandito kami sa South America, sa Dominican Republic. So, kaya lumalaban yung internet, hindi ako makapag ano. So, ito yung anak ko. Basta kasama namin siya. So, how did I know about IM? So, yun nga, nakilala ko ang IM dahil po sa aking angel mentor na walang iba kundi si Mentor Techi. Si Mentor Techi ay magkasama na po kami since 2006 Hong Kong. Tapos, nag-apply kami sabay papunta dito sa Canada. So, ayun, nakapunta kami dito. Yun, magka-ano pa kami noon. Tapos, nahanapan kami ng bagong employer. Magkasama kami actually sa employer. Pero, syempre, ako noon, yung kami, palitan kami ng day off, hindi kami magkasabay. So, pag nag-day off ako, stay siya sa amo namin. Tapos pag siya naman mag-day off, ako naman ang mag-stay sa amo namin. So, ayun. Tapos nung nag-message na siya sa akin na hindi na siya babalik. So, medyo ako doon. Medyo, hindi naman ako yung tipong yung nagtatampo na masakit sa kalooban na baga na iniwan niya ako. Pero sabi ko sa sarili ko noon, bakit mas gusto niyang sumama niyo sa mga baguhan kaysa sa akin? Kasi kumbaga parang magkapatid na kasi kami ni Mentor Techi, kasi magkasama na kami since sa Hong Kong. So ayun, syempre may mga sitwasyon na nagbabago. So ayan, hinayaan ko lang siya. So sige, sabi ko. So ayun, medyo na yung communication namin, pero nagte-textan din kami, pero hindi na yung gaya ng dati noon. Until na bumalik uli. So ayan, meron na naman kaming communication. Tapos ito nga sa IM, mas lalong lumapit ulit. At saka ayun, iisang city po kami. So, ayan po. Okay. So yan, magkasama kami pag nagde-deliver, pag may tinotok, paminsan-minsan, gumagala din kami. Pero makapag-relax din, para hindi naman puro lahat trabaho or sa So, ayan po. Ito po ang aking deepest why, ang aking family at saka yung mga kapatid at sa mama ko. So, ang tatay ko ay na siya, namatay po siya nung kararating lang namin ni Techi dito. Na ang nangyari po, nakailang na siya,
ilang stroke. So sana nakilala natin ang IM, or sana noon meron ng IM para naman sana na agapan yung ano ng ating hindi na masyado late. Kasi 2007, yeah, 2007 siya naman. So, enlargement of the heart. Yan po. Tapos ito po ang aking nanay. So, siya po ay may high level of sugar, tapos high cholesterol, saka high blood pressure siya. So, ang mama ko, pumunta siya dito noon, nung pinanganak ko yung bunso namin. So, siya ang katulong ko sa pag-alaga. Then, after a years, umuwi siya ng Pilipinas. Then, after a year na umuwi siya, yun nga, na-stroke siya. At ito, nalaman namin na ito yung matataas yung ano niya, sugar level, cholesterol, tsaka blood pressure. So, nung nag-member ako, pinagamit ko siya ng barley. So, after few months, kasi nung kaka-check yung blood test niya, yung blood result, ang dami yung mga 9 pills ang tinitake niya. Tapos, nung gumamit na siya ng barley, kasi pinapagawa ko noon 2 times a day siya gumagamit. So, after a few months, umano na siya, yung binaba na yung milligram na tinitake, tapos binawasan yung mga pills. Pero sabi ng doktor, ano mo muna to, mami, sabi niya. So, tuloy pa rin yung 3 pills. Until last March, nag-stable na siya hanggang ngayon. Kaya napakaganda ang ating products na barley. So, ito siya noon before siya ma-stroke. Then, ito siya nung after lang ma-stroke. Tapos, ito na siya, bumabalik na yung katawan niya. So, ito po, dahil po sa kaka-attend ng mga trainings na natin, na kita natin yung kagandahan ng plan ng ating company. So, pag nag-a-attend ka pala ng training, talagang marami kang matututunan. So, ako kasi minsan, hindi minsan, actually, hindi ako masyadong nakaka-attend. Yung weekend lang talaga kasi yung trabaho ko, maliliit pa yung mga bata na alaga ko. Kaya, ang ginagawa ko is, noon, nagre-reply na lang ako para malaman ko kung paano gawin yung business. Saturday at Sunday, talagang nag-a-attend. Tapos, yun nga, yung namin noon, pag nag-attend kami, off-cam lang, hindi kami nag-on-cam. Tapos, pag mom time na, siyempre mahiya yung parang hindi mo alam yung sasabihin mo. So, nag-a-out kami pag gano'n. Kaya ayun, hanggang sa yung mag-start na kami mag-training, no tools, yung IDP. Kailangan para naman maka-out sa mga comfort zone. So, ayun po, hanggang sa ayun, nag-i-speaker na din. Kaso nga lang ako, talagang ako sa mga weekdays. Bihira lang pag nagbakasyon. Ayun, okay lang ako. Kaya buti na lang nakabakasyon ako nung sinabi ni Mentor Lydia na mag-speaker dito sa ninyo, sa
team ninyo. So, ayun. So, ayan. Mga trainings na attendan. Marami pa pero hindi ko na dinagdagan tong ano, tong PowerPoint natin. Okay. So, ito yung goal setting na ginawa sa amin noon ni na Mentor Chris at Mentor Man. Actually, ako noon, ang gusto ko lang package is silver. Yung pang-use lang, sabi ko kay Mentor Techi noon. Tapos nung sinend sa akin yung video ng silver versus gold. Yun, so okay, gold na, na naman. Tapos nung ito, yung ginulset na kaming tatlo na mag-jade. Tapos nakita namin yung kagandahan ng jade. So ayun, nag-jade na naman kaming tatlo. Tapos ito naman, yung actually nung nag-speaker pala si dito, si Mentor Francia. Nag-speaker kaming tatlo, yung English IBP ata, ito noon. Nosebleed na naman kami noon dito, kaya tapos nasa labas ako noon. Tapos ito na naman, yung yung supposed to be si Mentor Francia ang itotok dito. Kasi siya ang nag-declare ng sapphire. I think siya sana i-goals. Kasi ako noon, actually mga mens, natagal din yung pag ko ng sapphire. Kasi yung, alam nyo yung yung talagang hindi pa buo yung puso nyo na mag dito sa business. Talagang pag hindi buo yung puso nyo na gawin ng business, talagang mahihirapan ka na makapag-direct. Yun po ako noon. Yung gusto ko nang bumitaw, pero pag inas naman ako na mag-speaker, yes mentor naman ako ng yes mentor. Tapos sabi ko noon, pag kasi yung pag-jade, winita natin yun. So sabi ko noon, pag nabayaran ko na to, tama na, sabi ko. At least 50% of ako sa mga products. Yun ang iniisip ko noon. Kahit ang daming alam ko na nararamdaman ni Mentor Techi at saka ni Mentor Ren na kumbaga bibitaw ako dito, pero pag may nagsabi naman na, ikaw ang speaker, ganito. Yes, mentor naman ako ng yes, mentor. Kaya ayun. So ito, itong picture na to, dapat sana si Mentor Francia ang itutok. Kaso nga lang, sabi ko, sige na nga, makisali na rin ako kasi tinitignan ko yung ini-ignore ko sila. Ini-ignore. Wala naman ako ano sasabihin ko dyan, sabi ko. So, nung pumasok na ako naman ang ginulsit ni Mentor Chris. Kaya ayun, dito na ako ng sapphire na, kumbaga, 2 weeks ata yun sa March. So, ayun. Tapos, ito yung nag-usap-usap na kaming tatlo kung anong gagawin namin. So, laking pasasalamat ko sa kanilang dalawa, Mentor Rem at saka Mentor Techi. Talagang hindi nila ako pinabayaan. Lalo na kay Mentor Techi. Talagang siya ang nagpupush sa akin sa lahat-lahat. Naka-alalay lang si Mentor Rem, although siya ang malaking sa team namin. So, eto na po yung yung nag-encode kami sa
ano ko sa mga direct ko sa file. So, ito po yung ano ko noon nung nag-encode kami. So, naanuhan na natin yung RQB bago ako mag birthday ko din noon yon. Tapos inaano ko si nag-ano na kami, inaano ko si mentor Madi. Mens na kapag ano ka na ba, kapag pay-in ka na ba? Kasi gusto kong mag-encode bago man lang yung birthday ko. Tapos, napakaganda ano, birthday. Parang birthday gift. So, yun nga, sabi nga ni, meron pa akong ano, naalala yung, uh, meron ako nag-attendan ng training. Tapos, eksakto na sinabi niya sa akin na, noon daw, nag-member din daw siya. Tapos, pinapabayaan daw niya. Wala daw siyang ano, wala siya. Hindi niya ginagawa yung business. Tapos sabi niya, hanggang umabot siya ng 2 years. So, sabi ko sa sarili ko, meron naman palang nag 2 years bago nag-sapphire ka ako. Parang yun lang nag-ano sa akin. So, sabi ko, hindi pa ako huli kako noon. Tapos, nung ano na, nung si Coach Mike, sabi niya, kung kailan gusto mo nang bumitaw, doon na ibibigay. So, yun po ang nangyari sa akin. Talagang gusto kong bumitaw na noon. So, ang ano ko lang noon, ayoko naman yung ano, yung talagang alis. Yung ano lang, nag-lie low. Kasi nga, uh, ang daming ano, distraction, ang daming alam mo yung mga uh, yung rejection. Kasi, ayun, naranasan ko lahat yun. Tapos, meron pa ano, yung inaasahan ko na mag-join na noon. So, ang ginawa ko, binigay ko yung ano, yung products worth of more than 50,000 worth na products. So, ang ganda ng usapan namin, sige, ibebenta ko to. Tapos nung mini-message ko na siya, wala na, hindi na niya ako sinasabi. Kaya yun, nawala yung mga products na ano. So sabi ko, sige, okay lang, sabi ko. Basta importante, hindi ako ang nanloko. Hindi baling ako ang naloloko, wag lang ako ang manloko. Kasi sa totoo lang mga mens, ang hirap yun. Pagbabayaran mo yun pag ano, ikaw ang manloko. So, mas maganda na lang na sa akin na ako ang maloko, wag lang ako ang manloko. So, ayan po. Tapos nung ano na, nung nakita na niya na may resulta, ayun, nagme-message naman siya na, pasensya ka na, sabi ko. So, ang ano ko lang, ang lagi ko na lang sinasagot sa kanya, sige lang, sabi ko, mas importante anuhin mo muna yung sa family mo, sabi ko, yun na lang mga sinasabi ko sa kanya. So, ayan po. So, next. So, ito mga recognition natin nung na-hit natin ng sapay. So, ayan. Sa iba't ibang team. So, ito po mga mga bens. Di ba lahat tayo may pangarap sa buhay. So, dito meron akong inano kung paano natin ano na kamit natin ang ating mga kasi ang ating pangarap kailangan yan ng ano ng um, dedication, responsibility, effort, attitude, motivation, sacrifice. So, syempre, kung may pangarap tayo, kung wala tayong dedikasyon sa ating mga gusto, yung gusto nating makamit, hindi natin yan ma, makakamit. So, yun nga, yung kailangan lang nating
pagtrabahuan ng maayos para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Kasi pag hindi mo naman trinabaho yan, syempre hindi yun, hindi mo matutupad yung pangarap mo. So, kailangan lang natin na magtyaga kung ano man yung mga obstacle na uh, mararanasan natin, labanan lang natin sa uh, magandang paraan. So, isa pa mga mens ay ang responsibility. So, dito sa negosyo natin, sa business natin, responsibility natin yan. Hindi natin na mapapalago kahit na saan mga business, hindi mapapalago ang isang business pag hindi mo yan inalagaan, hindi mo yan pagtrabahuan din ng maayos. So, ayan, walang ibang makakatulong sa atin kundi ang mismong sarili natin. Nandiyan yung mga natin, yung mga mentors, nandiyan lang sila para makaalalay sa atin, pero nasa sa atin pa rin ang tagumpay. So, push lang natin lahat kung anong pwedeng mai-push na maganda para sa sa ating negosyo. And then yung effort, syempre, nandyan yan. Gaya sa akin noon, nung hindi pa ako talagang wala pa ako sa mindset dito sa business. Syempre, doon sa sa 9 months, 10 months na wala akong ginagawa. Kasi nung unang-una, nag-ano ko sa mga kakilala ko ng mga products, sinishare ko yung business natin. Lagi silang, wala akong time na ganyan. Wala akong time dyan. Hindi ko magagawa yan. Wala akong background sa mga ganyan-ganyan, sabi nila. Doon kasi, na ako noon, parang discourage. So, yun, yung parang nahihiya na akong mag-share ng business natin. Doon siya, hindi na talaga kumbaga na-stuck na ako. So, nung may nag-encourage sa akin, walang iba kundi kina Mentor Techi at kay Mentor Rem. So, ayun, doon ako nag-start. So, ayun, kung talagang hindi mo pagtrabahuan, hindi talaga lalago ang business. So, ito din po, next yung attitude, positive attitude at saka right mind attitude. Napaka-important din yan. So, kailangan lang natin na makisalamuha sa mga may mga pangarap. Kasi ang mga kinakausap natin, yung mga negative na tao, pati di rin ikaw magiging negative. Saka yung mga yan, pyramiding yan, yung mga gano'n, yung dinadown nila ang ang isang business. Pero din nila alam na ang online business ay patok na patok, lalo na ngayon. So, ito, panglima is motivation. So, push ourselves to do action for us to achieve our dream. So, yun nga, kailangan kung maaari, yung mga sa mga tao
makisalamuha sa mga may pangarap sa buhay, yung may mga resulta na, doon tayo kumapit. Kasi kumbaga kung sa mga negative na tao tayo nakikinig, pati rin tayo nagiging negative na. Okay, then ito sacrifice. Yeah, sacrifice talaga. Kasi ito, siyempre ako bilang isang ina, hindi ko nagagawa yung part ng nanay bilang nanay, lalo na nung napadyo ako dito kasi dapat sana Saturday, Sunday, di ba? Dapat sana may time tayo sa family. Kaso nga lang dahil sa kaka-attend ng training, kaya naaanuhan natin. So, nung lalo na pag summer dito, syempre maraming activity ang mga bata. Kasi ang anak ko every summer, meron siyang deck hockey, parang yung hockey sa Aysara, pero since summer, so sinabing deck hockey. So habang nakikinig ng training, nandun ako sa Hagen. Tapos minsan sabi niya sa akin, I am na lang. Parang yung anak ni Mentor Techi. Pero minsan pag naman, amazing morning, naggaganon naman siya. Pero pag meron ng tinatanong, minsan kasi hindi ko siya nasasagot. Kaya yun ang niya. I am na naman. Tapos sabi ko, punta ka muna dito, sama ka muna sa ate mo. Gagawa ako ng PowerPoint, sabi ko. Tapos pagbalik niya, hindi ka pa tapos. Hindi mo tapos sa PowerPoint mo, sabi ko. Saglit na lang, sabi ko, gano'n. So, ayun. Tapos paggabi, kasi usually ang bedtime ng anak ko is 7:30. Pero ngayon hindi na, naging 8:30, 9 o'clock na kasi pag hindi ako nag-off ng mga ilaw, talagang makikisabay yan. Kaya ang ginagawa ko minsan, i-off ko muna yung mga ilaw. Tapos pag ko nang natulog, doon ko na itutuloy yung gagawin ko. Lalo na sa training ng syempre gabi namin dito, doon sa blast. Kasi pag naririnig niya ako nakikinig, hindi rin siya matutulog. So ayun, kailangan lang ng sakripisyo sa lahat ng bagay. Pero after that, meron naman siya rewards. So ito, success is it's no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to. So it's true mga mens. Ang pagiging success ay hindi aksidente. Ito ay hard work talaga. Kailangan pag-aralan, dahil ng a-attend ng mga trainings hanggang kaya. Kung hindi tayo makapag-attend sa mga live, pwede naman natin replay. Kasi yun ang ginagawa ko noon. Kahit gusto kong mag-attend, nandyan yung mga amo ko, lalo na ngayon, stay in yung babae, tapos maliliit pa yung mga alaga ko. So ang ginagawa ko, pag uwi ko after ng work, nakikinig sa mga training na replay, yung mga recorded. So kailangan din lang natin mahalin ang ating trabaho kasi once na minahal mo ang trabaho or business mo, may magandang maidudulot yan.
nagiging habit mo na rin na na uh, um, gawin ng mga dapat na gawin. So ito, obstacle don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure it out, how to climb it and go through it or work around it. So, yeah, it's true. Lahat ng ng sitwasyon or bagay, meron at merong ano yan, parang hadlang, pero tayo naman, hindi natin hahayaan na mawawala na lang ng basta-basta ang isang bagay na gustuhin natin. So, ayun, keep moving lang tayo. Men's Glo. Nawala ata yung kanyang signal ni Mentor Glo. So, ito nga, pasensya na kayo mga men. So, ito nga, yung obstacle na sinasabi ko, kahit anong pa yan, anong mga pagsubok pa yan, pare lang tayo sa Panginoon. Kasi hindi naman magbibigay ng ating Panginoon ng isang sitwasyon na hindi natin kaya. So, yun lang. Tapos kasi ako noon, kumbaga, sinasarili ko lang yung mga bagay na pero mas maganda pa rin yung masabi nyo sa iba, lalo na yung pagsabihan nyo yung alam yung mapapagtrasan nyo. So, yun lang mga mens, keep going. Huwag tayong patatalo sa mga pagsubok. Dahil may sabi nga nila, after the rain, there's a rainbow. So, yun po. So, iiwan ko kayo ng isang verse ng from the Bible. So, ito, Ecclesiastes 3, verse 1. So, there's a time for everything and a season for every activity under the heavens. So, ako naniniwala ako dito na lahat ng bagay may time. So, time to yung magtanim, meron din time na aani ka. So, lang tayo dyan, kapit lang tayo dahil sa sinabi ko na pray lang tayo dahil nakikinig naman ng Panginoon sa atin sa lahat ng bagay. Hindi man niya ibigay ngayon, there will be a time. So, be patient forever sa mga hinihingi natin kasi hindi naman yung sa kagustuhan dahil gusto na natin andyan na right away. Kailangan mag-antay tayo. So, ayan lang po mga men. So, I hope na may na-impart ako. Although yung medyo short. Tapos yung putol-putol pa. So, ang ko lang is bago ako napaka-importante yung teamwork ng isang team. Tapos kung hindi man kayo ma-update ng angel mentor nyo or yung mga nasa down nyo,
ano, yung kayo na lang ang ano, mag-reach out kung sakali. Kasi minsan hindi natin alam na may pinagdadaanan si Angel Mentor or sa downline natin. Kung sino ang ano, ah, kayo na lang ang mag-reach out. Kasi ganun ang nangyayari sa aming team. Kaya yung teamwork, naging ano siya, naging matatag ang ano namin. So ako'y nagpapasalamat talaga kina lalo na sa aking angel mentor kasi um, yun nga hindi niya ako hinayaan. Tapos si mentor Rem, nandyan lang palagi. Lalo na ngayon siya ang nag-aasikaso sa mga products namin. Kumbaga, siya yung ano, team planner namin. Lalo na dito sa ano sa pag-emerald ng aming angel mentor. Talagang ano, uh, nag ano kaming ano, lalo na sa aming dalawa, kasi nga si mentor Techi talagang pag-give up na siya dun sa ano sa emerald. Uh, Tsaka talagang hindi planado yung ano pag-emerald niya. Pero yung ano, yung gusto namin siyang mapasaya noon. Kaya ayun, um, nag-ano na si Mentor Rem sa amin lahat. So lahat ng ano ng member sa aming team, talagang may contribution. Tumambling kaming lahat, hindi lang kumembot. Ako lang ang napuruhan kasi hanggang ngayon hindi pa na ano, hindi pa gumaling yung ano ko, yung ubo at saka sipon. Ilang weeks na dahil hindi kami natutulog. Nag nag IBP kami ng ano ng madaling araw tapos late kaming matulog. Pero ano, worth it naman yung ano namin, yung mga um, uh, ginawa namin. So, we are so blessed na may yung ano namin, yung kumbaga yung team, nagtulong-tulungan. So, yun lang mens, galing sinabi ko, reach out each other kung sino man ang ano. Kung alam yung ano kasi si Mentor Techi at saka si Mentor Rem pag na I think napi-feel nila na lalo na sa aking part kasi kaming tatlo ang nauna nafi-feel nila na medyo ano ako yung may lowest ano na ako so doon na naman sila ano lalo na si mentor Techi yan everyday niya akong tinatawagan minsan hindi ko siya sinasagot noon pero it's good na sagutin din natin matawag ng ano pa-push lang tayo sa ating angel mentor at kung sino mang mentor kasi sa ikagaganda ng ating result. So yun lang mga mens, ma-share ko sa inyo. I hope na may na-impart po ako sa inyong lahat kahit konti. So thank you mentors and I am Gloria Tamayo and I am Agent of Hope and I am